Nakita mo na ba yung viral post sa Reddit tungkol sa bagong epidemic sa mga Pilipino? Oo, yung tinatawag nilang fake rich trap o aspirational poverty. Ang dami nag-share nun, ang dami nag-comment at siguradong marami rin ang nakarelate. Hindi ito isang uri ng sakit na dala ng isang virus, pero milyon ang apektado nito. Ang masama pa, karamihan sa mga nasa trap na ito ay hindi nila alam na nahulog na pala sila. Kasi sa labas, mukhang okay naman sila, masaya sila at successful. Pero sa loob, butas pala ang bulsa, laging kapos, at minsan, baon pa sa utang. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang fake rich trap, bakit marami ang nahuhulog dito, at ano ang konkretong paraan para hindi ka mabiktima ng bagong epidemic na ito. Kaya kung ready ka na, tara simulan na natin. Una, ano ba talaga ang fake rich trap? Ang fake rich trap ay isang uri ng lifestyle kung saan inuuna ng mga tao ang magmukhang mayaman kaysa maging totoong financially secured. Parang pelikula na maganda lang sa poster pero kapag pinanood mo naman, wala naman itong kwenta. Halimbawa na lang, bibili ka ng latest iPhone kahit perfectly fine pa naman yung ginagamit mo. Magta-travel ka every month kahit wala ka namang pang emergency fund. O mag-a-avail ka ng 0% installment sa mga gamit na hindi mo naman kailangan. Sa una ay parang wala lang ito. Kasi nga sabi mo nga, pera ko naman ito, pinaghirapan ko to. Pero ang problema, kapag paulit-ulit mong inuuna ang image mo kaysa sa financial stability, darating ang panahon na wala ka ng buffer para sa mga emergencies. At kapag nangyari yun, lahat ng pinaghirapan mo ay pwede maglaho sa isang iglap. Kaya nga ito tinatawag na isang trap kasi hindi mo agad mapapansin na nahuhulog ka na pala. Ang pangalawa, bakit maraming middle class na Pinoy ang naapektuhan nito? Maraming factors kung bakit laganap ito sa mga middle class. Una, natural kasi sa atin na may pangarap na umangat at maging successful sa buhay, lalo na kung galing tayo sa hirap. Kaya kapag tumaas ang income, automatic gusto din nating ipakita na nag-level up na tayo. Ang pangalawa, malakas ang impluwensya ng social media. Nakikita natin araw-araw yung mga kaibigan, kakilala at mga influencer na may bagong gamit, travel, may bagong achievement. Tapos ikaw parang wala ka nararating sa buhay mo. Ang pangatlo, marketing na sobrang aggressive. Lahat ng brands ngayon ay may deserve mo to campaign para matrigger yung emotional impulse buying natin. At ang panghuli, peer pressure. Hindi man direkta pero kapag lahat ng kasama mo sa trabaho ay may bagong phone, mahirap na hindi ka mainggit o hindi ka sumabay. Kaya ang ending, kahit may sapat ka naman nakita, napupunta ito sa mga bagay na pamporma lang imbes na pagbuo ng matatag na financial future. Ang pangatlo, social media pressure. Aminin na natin, ang social media ay isa sa mga pinakamalakas na driver ng fake rich lifestyle. Isang scroll mo lang sa feed, makikita mo kagad yung kabatchmate mo na nasa abroad, yung office mate mo na naka-designer bag, o yung barkada mong nakabili ng bagong kotse. Pero ang mga moments na ito ay madalas curated lang. Ibig sabihin, pinapakita lang nila ang maganda at successful na parte ng buhay nila. Pero bilang isang viewer, nasa isip kasi natin na bakit siya kaya niya, ako rin dapat. Ang problema dito, hindi natin nakikita ang buong kwento. Hindi natin alam kung may utang ba siya para mabili ang gamit na yun o kung ilang taon niyang kayang bayaran ang kotse niya kahit hirap naman siya magbayad sa kuryente. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, maapektuhan ang mga desisyon natin sa pera base sa ilusyon ng success ng ibang tao. At kapag nangyari yun, mas madali tayo mahuhulog sa trap na ito. Ang pang-apat, deserve ko to mentality. Ito na siguro ang pinaka-powerful na linya sa marketing sa Pilipinas. Deserve ko ito. 3 linya, pero kaya nitong gawing impulse buyer ang kahit na sino. Na-promote ka sa trabaho, deserve mong i-upgrade ang phone mo. Pagod ka sa trabaho, deserve mong mag-travel. Nakatanggap ka ng bonus, deserve mong bumili ng mamahaling gamit. Although, wala naman masamang i-reward ang sarili mo and enjoying the fruits of your labor, pero dapat may limit. Kasi kung bawat pagod at accomplishment mo ay susuklian mo ng gastos na mas malaki pa sa kinikita mo, paano ka makakaipon yan? Sa totoo lang, mas deserve mo ang peace of mind at financial security kaysa sa mga pansamantalang saya na dala ng mga bagong gamit. Pero dahil nga sa nakasanayan na nating i-reward ang ating sarili sa pamamagitan ng pagbili ng mga luho, napupunta tayo sa cycle na paulit-ulit at walang katapusang gastos para lang magmukhang mayaman. Ang panglima, 0% installment at credit card traps. Kapag sinabi ng salesperson na, "Ma'am sir, 0% interest lang ito, good for 12 months." Parang ang gaan-gaan desisyon na bilhin ang isang bagay.
Sino ba naman ang hindi maaakit sa ganon? Pero ito ang totoo, kahit 0% pa yan, utang pa rin yan. At ang mas delikado, kapag maraming sabay-sabay na installment kang kinuha, mabigat pa rin yan monthly sa budget mo. Maraming middle class na Pinoy ang nalulubog sa ganitong sistema dahil nagiging sobrang accessible sa kanila ang mga bagay na dati ay pinag-iipunan muna. Kaya imbes na matutong maghintay at mag-ipon bago bumili ng isang bagay, nasasanay tayo na unahin ang pagbili sa kanalang natin iisipin ang pagbayad buwan-buwan. Ito ang dahilan kung bakit kahit mataas ang income mo, hindi lumalaki ang savings mo kasi palagi may hinahabol kang bayarin. Ang pang-anim, peer pressure at Filipina pride factor. Sa atin, malaking bagay ang pride. Ayaw natin magmukhang mahirap sa harap ng ibang tao, lalo na sa mga kaibigan, kapitbahay o kamag-anak. Kaya kahit hindi kaya, gagawa tayo ng paraan para makasabay sa mga gimmick, gadgets at sa mga travel. Hindi ito palaging direct pressure. Minsan, internal lang din yung feeling na kailangan mo mag-level up para mapansin ka at marespeto. Pero sa totoo lang, ang mga taong mahalaga sa buhay mo, hindi nakabase ang respeto nila sa brand ng damit mo o sa phone na gamit mo. At yung mga mahilig humusga dahil wala kang latest na gamit, hindi sila dapat magdikta ng direksyon ng financial decisions mo. Pero dahil nga sa cultural pride na ito, marami sa atin ang nahuhulog sa trap ng overspending. Ang pang-pito, lifestyle inflation. Kapag tumaas ang sweldo, madalas automatic din na tumataas ang gastos. Halimbawa na lang, dati kung bus at jeep lang ang sinasakyan mo papasok ng trabaho, ngayon puro Grab ka na kasi mas convenient. Dati ay nagbabaon ka araw-araw, ngayon palagi kang may food delivery o kumakain sa labas. Dati isa o dalawa lang ang sapatos na ginagamit mo, ngayon may collection ka na bihira mo namang nasusuot. Wala namang masama sa pag-enjoy ng mas komportabling buhay, pero dapat lagi may balance. Kasi kung mas mabilis pang lumaki ang gastos mo kaysa sa income mo, mauubos at mauubos pa rin ang pera mo kahit triple pa ang sweldo mo ngayon. Para talagang umasenso, mahalaga na bawat pagtaas ng kita mo, tumataas din ang porsyento ng ipon mo at ng ini-invest mo. Kasi kung hindi mo ito babantayan, paulit-ulit lang ang cycle ng dagdag kita, dagdag gastos, tapos walang naiipon. At kapag ganito ka palagi, hindi mo talaga mararamdaman ang pag-unlad kahit gaano pa kataas ang sahod mo ngayon. Ang pangwalo, the cost of always looking rich. Hindi biro ang presyo ng pagpapakita na mayaman ka. Una, talaga malaki ang gastos. Madalas binibili mo ang mga bagay kahit wala sa budget mo at kadalasan din ginagamit mo ang credit card mo o installment ito. Kaya magbabayad ka na magbabayad buwan-buwan sa mga bagay na mabilis naman bumaba ang value. Pangalawa, may kasama palaging stress. Yung saya ng bagong gamit, mabilis maglaho, pero yung kaba tuwing due date, laging nandyan yan. Yung tipong halos kalahati ng sweldo mo ay napupunta lang sa mga bayarin mo ng credit card, imbes na pupunta sa ipon at investments mo. Pangatlo, missed opportunities. Yung pera na sana'y pwede mong palaguin, nauubos lang sa panandali ang saya. Kapag nasanay ka sa instant gratification, nawawala yung gana mo magplano para sa long term. Sa huli, para ka ring isang hamster sa gulong, paikot-ikot pero walang nararating. Paulit-ulit lang ang cycle ng sweldo, gastos, utang, bayad, then ulit na naman. Ang pangsyam, signs na fake rich ka na. Kung gusto mong malaman kung nahulog ka na sa trap na ito ang ilang palatandaan na dapat mong bantayan. Una, mas excited ka sa sweldo mo dahil sa mga bibilhin mo kaysa sa mag-iipon o mag-i-invest. Pangalawa, laging kulang ang pera mo kahit mataas ang income mo dahil mas mabilis pa ang gastos mo kaysa sa pagpasok ng pera mo. Pangatlo, marami kang monthly installments at halos kalahati ng sahod mo ay napupunta lang sa mga bayarin. Pang-apat, wala kang emergency fund o kahit simpleng ipon lang para sa mga biglaang pangangailangan. At ang panglima, mas priority mo ang image mo at impression ng ibang tao sa'yo kaysa sa tunay na financial stability mo. Kaya kung kahit isa sa mga ito ay totoo para sa iyo, mag-ingat ka na dahil baka unti-unti ka na nahuhulog sa trap na hindi mo namamalayan. Ang pang-10, ano ang real wealth para sa mga middle class na Pinoy? Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa brand na gamit mo, kundi sa kalayaan mo sa oras at sa pera. Ito ay may sapat kang ipon para sa mga emergencies, may investments ka na kumikita para sa iyo, at may kakayahan ka magdesisyon nang hindi nakadepende sa susunod na sweldo. Para sa mga middle class na Pinoy, pwede nangangahulugan ito ng simpleng bahay pero fully paid, stable na health insurance,
at retirement fund na nagsisiguro na hindi ka aasa sa mga anak mo pagtanda mo. Real wealth means peace of mind na kahit mawalan ka ng trabaho, may fallback ka pa rin. At higit sa lahat, ito yung buhay na hindi mo kailangan i-post sa social media para lang masabi na masaya ka. Ang pang-11, step by step kung paano makakatakas sa trap na ito. Una, alamin mo kung saan napupunta ang bawat piso mo. Gumamit ka ng budgeting app o kahit simpleng notebook para masundan mo ang galaw ng pera mo at makita mo kung saan ka pwede magbawas ng gastos. Pangalawa, bawasan ang gastos sa luho at unahin ang mga needs kaysa sa mga wants. Hindi lahat ng gusto mo ay kailangan mong bilhin kagad. Ang pangatlo, mag-ipon ng at least 3 to 6 months ng iyong monthly expenses para sa emergency fund. Ito ang magsisilbing protection mo kapag may bigla ang problema gaya ng pagkawala ng trabaho o pagkakasakit. Ang pang-apat, iwasan ng unnecessary na utang, lalo na kung para ito sa mga gamit na hindi mo naman kailangan o mga hindi magbibigay ng dagdag na kita para sa iyo. Panglima, mag-invest sa mga assets na pwede magbigay ng income sa iyo gaya ng stocks, mutual funds at maliit na negosyo. At ang panghuli, baguhin mo ang mindset mo, huwag mong gawing sukatan ng success ang nakikita mo sa ibang tao. Mas mahalaga ang tahimik na yaman kaysa naman maingay ka pero lubog ka naman sa utang. Pang-12, mindset shift from flex to freedom. Kapag tinanggal mo na ang pressure na laging nagpapakitang gilas, mas magiging malaya ka sa mga financial decisions mo. Hindi mo kailangang bumili ng bagong gamit para lang makasabay sa uso, dahil alam mong mas importante sa iyo ang long-term stability kaysa sa mga short-term applause. At kapag nakalaya ka na sa fake rich lifestyle, mas marami kang resources para sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo tulad ng pamilya, kalusugan at personal growth. Tandaan na ang goal ay hindi lang para yumaman, kundi mabuhay din na may peace of mind at may dignity. Kung nakita mo ang viral post na ito at natawa ka, napailing o napaisip, baka yan na ang wake-up call mo. Hindi masama ang mangarap at mag-enjoy, pero mas masarap kapag ginagawa mo ito nang walang takot sa due date ng credit card mo. Hindi ka ipinanganak para magtrabaho lang at magbayad ng utang buong buhay. May mas magandang kwento para sa iyo, yung buhay na may ipon, may investments, at may kalayaan na piliin ang mga bagay na gusto mong gawin. Huwag mong gawing trophy ang utang mo, gawin mong trophy yung financial freedom mo. Kasi sa huli, ang pagkakaroon ng peace of mind ang tunay na flex sa buhay natin. At kung umabot ka sa katapusan ng video na ito, huwag mo lang panoorin ito. Kumilos ka na. Simulan mo sa mga maliliit na steps, maglista ng mga gastos at bawasan ng mga luho. Ilagay mo rin ang matitipid mo sa ipon o investments. At i-share mo na rin ang video na ito sa mga kakilala mong kailangang marinig ito. Tandaan mo, ang financial freedom ay nagsisimula ngayon, hindi bukas. Ikaw ba, pakiramdam mo ba napasama ka na sa fake rich lifestyle? Comment ka naman below.